Ano pang hinihintay mo? Subscribe now and click the bell para updated ka sa mga latest Pinoy movies na handog ng Octo Arts Films. Ayos, matay si Hepe. Patay na si Hepe. Natali si Hepe. Saan ka ba? Patay na yan. Diyos ko, wala namang katapusan ng patayan dito. Natatakot na ako, Heron. Tayo na. Sigurado ba minabalak mo merkado? Baka pumalapak tayo. Masisira pati political career ko. Walang palpak yan, Mayor. Kapag nakuha natin ang area ng Barrio Masambong, jackpot tayo. At kung may pera na tayo, hindi ka natatawagin Mayor kung hindi Gobernador. Gobernador Castillo. Huwag mo bilangin ng itlog hanggat hindi napipisa. Baka mabugok. Kung sakali, meron ka ba naman sapat na pondo para sa proyekto niyan? Meron ako 1.5 milyon, Mayor. At kapag yan ay kulang pa, madali ako makautap.
Si Mayor. Si taas. Magandang gabi po, Mayor. O Padilla, ba't bigla ka napasugod? Inambos ho sila, Hepe. Ano? Saan inambos? Sa bukana po ng Baryo Masambong. Punyeta! Yan ay isa pang problema sa Baryo Masambong. Alam naman natin na ang mga taga ron ay kaalyado ng mga rebelde. Pero magandang gawin dahilan yan para matuloy ating project, Mayor. Sargento, hanapin mo sila Morales. Sabihin mo, kailangan ko sila. Opo, Mayor. Sige na! Palala na ng palala ang problema dito sa Nayon, Heron. Oo nga, kuya. At narinig ko sa pundahan ni Katale na bubuo raw mga kalalakihan na isang samahan. Samahan para saan? Samahang siguradong laban sa mga mang-aapi. At tagapagtanggol ng mga taga-baryo. Sino mga api? Rebelde? Otoridad? Anong ilalaban nila kung sakali? Araro? Pico? Di bali sana kung sila lang naapektuhan. Kawawa naman yung mga bata. Matanda. Mga kababaihan. Pag nagkataon, Ibig mo sabihin, kuya, hindi ka makikipaglaban? nagbibinata ka na, Pido. Eto, itanim mo sa isip mo. Kung susuong ka sa laban, kailangan tiyak ang panalo. Pwede ba yon? Pwede, Delia. Kung patuloy tayong mananahimik, patuloy din tayong makakaiwas sa gulo. Sir. Si Mayor. Sa basement, sir. Mayor. Mabuti naman madali ka makagilap, Morales. Basta't may grasya akong naninag, Mayor. Madali akong makita. Ano ba ipagagawa mo? Uminom ka muna. Simple lang, Morales. Alam kong kayang-kaya mo. Baka naman, simple rin ang bayad, Mayor. Malaking gantimpala, Morales. Kilala mo naman ako. Basta kumikita ko ng paupo-upo, kahit papano, may mababahagi kayo. Ito ang paunang bayad. Si Mercado na ang bahala sa mga gagawin mo. Okay ba, Morales? Mayor, alam mo naman pag ikaw nagpatawag sa akin maski nakasiping ako sa asawa ko, umiiktad ako. Morales, ayoko mabibigo. Alam niya. Mayor, wala akong trabahong pumaltos. Wala.
Bilis! Lakad! Bilis! Ikaw! Ali! Lakad! Lagan niyo ah! Sige! Hoy! Kayong dalawa! Labas! Labas dyan! Tigas ka, ha? Sinabi ng labas, eh. Sige! Labas! Doon! Ikaw! Doon! Alam namin na alam ninyo kung sino ang pumaslang kay Hebe. At alam din namin na ang karamihan sa inyo mga kalyado at kamag-anak ng mga rebelde. Sabihin ninyo sa akin kung sino ang may kagagawan nang sa ganon ay hindi madamay ang karamihan sa inyo. Magsalita kayo! Sige! Sige! Doon! Ano na namin? Teka, boss. Tarantado ka, ha? Sige! Saan mo dadalhin? Masyado kang matanong. Kami na nakakalam yun. Sige! Mga ginoo, ang apat na yun tahimik na magbubuki. Tinitiyak kong wala silang kinalaman sa binibintang niya. Ha! Sa susunod na pakikialam mo, matanda ka. Tingga ng balang babahon sa mukha mo. Maliwanag. Hindi ako nagbibintang. Nagsasabi ko ng katotohanan. Kung ayaw ninyong makipagtulungan sa amin, baka bubuti pang lumayas na kayo dito. Lumayas na kayo sa buong na ito! Katonyo. Nasa kubo. O, anong balita, Doming? Dinampot ang magpipinsang mulong. Kleto, Boyong at Badong. Anong hakbang ang ginawa ng mga taga-baryo? Wala pa, Jong. Pero nagpatawag ng meeting si Kapitan. Siguradong matatawa na ilan sa mga taga-baryo na hindi pa rin naniniwala at umaayon sa ating pinaglalaban. Kailangan sa kanila mag-isip at magdesisyon. Kung hindi, tiyak na maubos silang lahat. Doming, alamin mo kung ano mapapag-usapan sa meeting. Hindi natin dapat ipagwalang bahala ang mga nangyayaring kaguluhan dito sa ating bayan. Palala ng palala ang mga problema. Kaya, napagkaisahan namin mga kagawad ng nayon na tayo ay bubuo ng isang sariling barangay tanod upang mapangalagaan natin ang katahimikan. Ngunit, bago natin itatag ito, kailangan pumili muna tayo ng isang matapang at mapagkakatiwalaang leader. At ikaw, Hiron, ang amin napipisil na mamuno. Maraming salamat sa inyong pagtitiwala. Ngunit hindi ko ay mapapaunlakan. Bakit naman, Ron? Wala ka bang malasakit sa iyong mga kanayon? Kayo na ang humato kung anong nagawa ko sa nayong ito.
Gusto kong tumulong ng puspusa. Ngunit hindi sa pamagitan ng baril. Sapagkat wala sa dulo ng baril ang hinahanap niyong katahimikan. Ganon talagang takbo ng buhay, Aaron. Buhay ang kapalit ng katahimikan sa ngayon. Kung walang susuong sa panganib at susubo sa kamatayan, hindi makakamit ng mga taong kapayapaan. Harapin na natin ang katotohanan, Heron. Hindi na tayo makakaiwas. Kailangan, lumaban na tayo para mabuhay. Kailangan pagkukulan ng masusing pag-aaral ang sinasabi niyong katotohanan, Kapitan. Kung hahawak tayo ng armas at magdideklara na tayo handang lumaban, lalo silang mauulol para sa lakay ng baryo. Haharap tayo sa imposibleng laban. Kawawa mga bata, mga matatanda, at ang mga kababaihan dito. Mamamatay sila at babaligtad na parang hayop pag may nambabaril. Nasaan ang sinasabi niyong kapayapaan? Ang kapayapaan ba ay nasa ilalim ng lupa? Naduduwag ka lang yata, Heron. Sabihin mo kung ayaw mo. Nang hindi na ito magalang usapan. Kung talagang matapang ka, Jose, solohin mo ang kamatayan. Hindi mo na ako makakasama sa inyo sa ngayon. May pinaglalaanan pa akong kinabukasan. Kuya, ba't ayaw mo naman umarap sa laban? Tinawag ka tuloy duwag. Hindi ba sinabi ko na sa iyo ang kasagutan niya? Oo nga pala, no? Ano balita, Morales? Mayor, ayaw magtapat eh. Walang gustong magsabi na kung saan araw ng kuta ni Katonyo. Ano mang gustong gawin ko? Hanggang ngayon ba naman tinatanong pa yan, Morales? Alam mo na dapat gawin sa kanila. Morales, dodoblehin kong pabuyang tatanggapin mo kapag nagampanan mo yung ipinagagawa namin sa'yo. Mr. Mercado, ihanda mo na yung pera sinasabi mo. Hoy! Gising! Gising sabi! Bakit ho? Anong bakit? Basta tumayo kayo! Ikaw! Sige! Saan mo kami dadalhin? Hoy! Kayong dalawa! Bangon! Bangon! Ha? Sige! Bakit sabi? Doon! Ikaw, tigas ka? Sige, bangon! Tingnan ko lang ngayon ang tigas mo. Sige, ito ka sa labas! Ikaw! Sa labas! Kayong dalawa! Sige! Hindi kami kasama yung... Bitawan niyo! Bitawan niyo! Sabi lang ito. Tingnan ko lang mga tigas. Hindi kami makakawin sa amin! Sige! Sige kayo, ha? Sige! Maawa kayo sa amin! Tumahimik ka! Hindi, babalangin kita! Okay, tayo na.
Sige! Ma! Paano sabi? Medyo kami tinabi. Kawawa na kayo sa amin! Sa amin. Bakit ako pinitila dito? Ano ang ginawa namin kasalanan? Ano ba ito? Ah! Wag po! Bawa po kayo sa amin! Wala po kami kasalanan! Wala po kami kasalanan! Ito po sinasabi niya. Awa po kayo sa amin. Talaga po wala po kami kasalanan. Mga tata! Tata! Tudasin niyo na kami kung tutudasin niyo! Hirap na kami! Maawa na kayo! Marami ako anak! Parawan niyo! Malapit Tulad kayo sa akin! Madali! Ayun na. Oh! Ay, ko. Kaya nangyari dito. Lahat sila! Sige na! Dali! Ulit tayo. Huwag tayo! Dali mo. Apat sa ating mga taga-nayo ng Pinas lang. Ito ay hindi natin dapat ipagwalang bahala. Kaya ako kayo pinulong na muli. Ay upang maisakatuparan ang ating binabalak na magtatag ng sariling barangay tanod. At muli naming inaalok sa iyo, Heron, ang pamumuno. At muli ko rin uulitin sa inyo na kinalulungkot kong tanggihan kayo. Kung ipaintulot nyo sana na gusto ko nang umuwi. Alam nyo naman ang kalagayan ni Delia. Bahagi ka ng baryo, Heron, at bawat isa sa atin ay may obligasyong dapat gampanan. Hindi ko tinatatwa ang aking obligasyon. Ngunit maaari kaming tumulong sa ibang paraan. Tayo na. Ang mga taong katulad mo, Hiron, ay hindi dapat manirahan sa baryong ito. Dahil hindi magandang tignan kung tayo hindi nagkakaisa sa ikalulutas ng ating mga problema. Hindi sakop ng iyong pamumuno at karapatan na magpaalis sa baryong ito. Dito nag-iwan ng kapirasong lupa ang aking ama. Karapatan kong manatili sa lupang ito hanggang gusto ko. Maraming nabigo sa digma dahil lamang sa kamangmangan ng mga namumuno. Ano ibig mo sabihin? Mangmang ako? Ikaw ang nagsabi niya, Jose. Hindi ako. Sandali lang, Hiron. Hinahamo mo yata paglalaki. Hindi ko pinagdududahan ang katapangan niyo. Nagtataka lamang ako kung bakit hindi niyo gamitin sa wastong paraan. Marami ka ba sinasabi?
Ba't mo sinipa? Di ba sabi mo pag susuot sa laban, dapat nakakatiyak sa panalo? Heron, ako na humihingi sa inyo ng dispensa sa nangyari sa inyo, Nese. Huwag niyo intindihin yung kapitan. Ako nga ang dapat humingi ng paumanhin sa kanila eh. Hindi ko dapat pinatulan. Naintindihan kita. O, paano? Tutuloy na ako. Salamat ho. Siya nga pala, Heron. Sakaling magbago ka ng pasya, sa inaalok namin sa'yo, sabihan mo lang ako. Palagay ko'y dapat na tayo magdesisyon, Heron. Umalis na tayo dito. Nangangamba akong baka mapahamak ka. Kung ano-ano iniisip mo eh. Wala tayong ginagawang masama. Wala tayong dapat ipangamba. Malay mo, kung igawa ka ng kasalanan ng mga taong galit sa'yo. Ililigtas ako ng katotohanan. Isipin mo na lang. Malapit na tayong umani. Tsaka, saan tayo pupunta? Mabuti na rito. Kilala natin lahat ng tao. Makipagsapalaran tayo kahit saan. Huwag lamang dito. Nakikiusap ako sa'yo, Heron. Alang-alang sa magiging anak natin. Kuya, may tao yata, oh. Magandang gabi sa iyo, Ron. Maaari ba tayo mag-usap? Doon muna kayo sa loob. Tuloy kayo. May sadya ako sa iyo, Ron. Alam kong alam mo na ang iyong nasirang amay matalik kong kaibigan at isang matapat na kapatid ng aming kilusan. Bakit hanggang ngayon umiiwas ka na ipagpatuloy mo ang kanyang naiwang tungkulin sa simulain? Katonyo, naging pangarap ng aming ama na kaming dalawa ni Pido ay magkaroon ng makabuluhang buhay. Binili niya kay inay na bago siya nalagutan ng hininga na huwag namin susundan ang kanyang mga yapak. Marahil ay pinangarap niya na natupad na ang aming pinaglalabang adikain na magkaroon ng pangkalahatang kapayapaan. Hindi ko nasundan ang kanyang mga pangarap. Tumutupad lang ako sa kanyang mga habilin. Matitiis mo ba na makita na unti-unting inuubos ng mga tauhan ni Mayor ang iyong mga kanayon? Naniniwala ako. Hindi lamang unti-unti ang gagawin nilang pagpatay sa mga taga rito. Lalo na't kapag nalaman nilang magtatatag ng samahan ng tagapagtanggol ng tiga rito. Para bang ginagatungan ng isang bagay na nagliliyab sa ngayon. Magbubulag-bulagan ka lamang? Napagkaisan ho namin. Nalisanin ang pook na ito para sa kinabukasan ng aming magiging anak. Isang magandang balak, pero isang karuwagan para kay Ron. Ang pag-iwas sa responsibilidad at pagmamaramot sa kanyang kapwa. Pasensya na kayo, Katonyo. Iba ang pananaw ko sa buhay. Ang putok ng baril ay hindi nagdudulot ng katahimikan. Bagkus, ay magpupunla ng galit na maaaring lumikha ng higit na nakabibinging pagsabog. Hawak mo ang buhay mo, Heron. Gayunpaman, kung darating ang pagkakataon na mangangailangan ka ng tulong, magpasabi ka lang sa akin.
Umalis, mga rebelde! Kato nyo, mga pulis. Amante! Ano ba ang gusto mo maging anak natin? Lalaki o babae? Siyempre, lalaki. Kung magiging babae, okay na rin. May naisip ka na bang pangalan na magiging anak natin? Kung magiging lalaki, Junior. Junior Heron. Kung magiging babae, siyempre, Delia. Sa pangalan Delia, payag ako, pero sa Heron, ayoko. Bakit naman? Saan kaya nagtago ang demonyong yun? Hindi makakalayo yung Morales. May tama. Marina, doon kayo! Okay. Pagi. Ano? Wala rin. May tao yata. Sandali, titignan ko. Ha? Sasama ko. Wag na. Gusto ko eh. Sinabi mo eh. Anong ibig sabihin nito? May hinahanap kaming tao. Palagay ko dito siya nagsuot.
Kung ano man suspetsa nyo, nagkakamali kayo. Walang nagpupuntang tao rito. Ang mabuti pa, umalis na kayo. Siguruhin mo lang na hindi rito nagtatago ang taong hinahanap namin. Kung hindi, Totoo ho ang sinasabi ng asawa ko. Kahit halugugin niyo ang buong bahay, wala kayong makikitang ibang tao rito. ganon ha? Tuda ako sa hero na ito. Hindi maaalis ang kaba sa aking dibdib. Hanggat hindi ka pumapayag na lisanin natin ang baryong ito. Bawat isa sa atin, walang katahimikan. Walang pinipiling oras, lugar o panahon ang karahasan dito. Muli ako nakikiusap sa iyo, Heron. Diyos ko, may kumakatok na naman. Baka bumalik yung mga taong yon. Natatakot na ako, Heron. Dito ka lang. Huwag ka lalabas. Ayoko. Sasama ako. Katonyo? Ate, bumalik na naman yung mga tao naghahanap sa kanya. Naku, Pido. Anong gagawin natin? Wala pa ba si Kuya Heron mo? Ano nga ba nangyari sa asawa mo at pinagdala mo pa ako ng gamit sa operasyon? Mahirap po ipaliwanag, doktor eh. Ang mabuti pa sumaman kayo sa akin. Liga.
Morales. Si Heron. Delia. Sino? Sa nangyari sa iyong asawa at kapatid, Heron. Ikaw. Ikaw ang dapat nasisihin! Sapagkat kung hindi mo kinupkop, hindi mo tinago sa amin ang matandang katawan nyo yan, sana hindi nila sinapit yan. Naniniwala ko, Heron. Naniniwala ko na ang dugong nananalaytay sa iyo ay dugo ng isang rebelde. Rebeldeng katulad ng iyong mama. Hindi ba? Tandaan mo! Tandaan mo! Tandaan mo! Hindi natin dapat ipadalamhati ang pagyaw ni Commander. At ng iba natin mga kapatid sa kilusan. Nariyan lamang sila sa kapaligiran at mananatiling buhay sa ating mga isipan. Habang tayo at ating mga anak at magiging anak ng ating mga anak ay patuloy na ipinaglalaban ang prinsipyo hadikain. At ayon kay Domeng, tinulungan ni Heron si Commander sa kanyang oras ng kagipitan. Kaya tungkulin din natin
natulungan siya. Simeon, lumakad na kayo. Abisyuhan ng iba natin mga kasamahan. Alam na nyo ang tamang oras ng pagtubos. Morales, narito ang pangako kong pabuya sa pagpatay mo kay Tonyo. Salamat. Mayor, ano naman ang gusto mong gawin ko kay Heron? Pero sa siya ibenta sa atin ang kanyang mga lupain. Sa palagig, kapag napaalis natin si Ron sa baryo Masampong, hindi maglalaon, magsusulong na rin ang taong bayan. Kapag nangyari yun, aani tayo ng limpak-limpak na salapit. Tumpak ang tinura ng mayor. Ngayon pa lang, isilibranan natin ang ating tagumpay. Ha? Mga sundalo? Ha? Morning. Nandiyan ba si Epe? Sa logo. Ganun ba? Sige, pasok! Go! Pasok! Sige, pasok! Ganito! Ano ba? Tayo! Epe, asan si Ron? Nandun sa loob. Sige dito! Pasok! Sige! Sige, kumaya! Sige! Aray! Tayo na, Heron. Tayo na! Mga galo! Mga Lodel! Bakit di pinabayang makapasok ang mga yan dito? Hinahanap po kayo, sir eh. Ano kung hinahanap? Akala ko namin, mga kaibigan nyo eh. Mga kaibigan. Paano tayo ngayon? Yan nga din ang tatanong namin sa inyo eh. Tayo mo, Heron. Mabuti-buti na. Maraming salamat sa tulong niyo. Mabibigyan mo ng katarungan ang sinapit ng iyong asawa at kapatid kung sasapi ka sa amin. Susuportahan ka namin sa anumang balak na nais mong gawin. Maraming salamat sa iyo, Kaadyong. Kinalulungkot kong biguin ka. Pasarili ko ang mga susunod na hakbang. At hindi kayo dapat madamay. Bukod doon, magkaiba ang ating paniniwala at prinsipyo. Kung magkamali kayo, ay pananagutan kayo sa iyong pamunuan. Kung sakaling magkamali ako, sarili kong kabiguan, walang magagalit. Maraming salamat sa inyo. Balang araw, kung sakaling magbago ang pasya ko at paniniwala, hahanapin ko kayo.
Punyata! Anong klase mga pulis mo? At nakatakas siya ron? Hindi ho namin nakalain. Tama na! Ang sabihin mo, puro kayo mga gago! Morales, kailangan mahuli mo si Heron. Mayor, bakit pa pinag-aaksaya ng panahon ng Heronihan? Tutal lang, gusto mo lang Baryo Masambong, hindi ba? Bakit hindi mo kayo payagang umusin namin ang mamamayan doon? Sunugin namin ang buong baryo. O di wala ka ng problema. Makitid pa rin pag-iisip mo, Morales. Maging abuman ang lahat ng bahay sa Baryo Masambong, ay wala pa rin silbi sa aming balak. Ang kailangan, makumbis mo lahat ng tao ron na ipagbigay ka ng lupa sa mahusay man o marahas sa paraan. Padilla, kailan ang libing ng asawa ni Heron? Sa linggo, Morales. Tiyak na darating yan. Mayor, sa linggo, ihaharap ko siyang taong yan.
Tabi. Kuya, ba't tayo mo naman umarap sa laban? Tinawag ka tuloy duwag. Hindi ba sinabi ko na sa'yo ang kasagutan niya? Oo nga pala, ano? May naisip ka na bang pangalan na magiging anak natin? Kung magiging lalaki, Junior. Junior, Heron. Kung magiging babae, siyempre, Delia. Pangalan Delia, payag ako, pero sa Heron, ayoko. Bakit naman? Ang mabuti pa, tumito ko muna pinsang Hiron. Mahirap para sa iyo ang bumalik sa baryo. Delikado ang buhay mo sa mga taon ni Morales. Hindi ko na iniintindi ang buhay ko ngayon, Doming. Dapat, mabigyan ng katarungan ang sinapit ng aking asawa at kapatid. Nagpapasalamat ako sa inyo. At ipaabot mo rin kay Kapitan at sa ating mga kanayon ang aking pasasalamat sa pag-aasikaso ng bangkay ng aking mga mahal sa buhay. Oo ba? Tabi, pwede pala ito mamayang gabi. Maaga pa, hoy. Di ba, tutuloy na lang yung mamayang gabi. Di ba? Pakis nga. Sige, inom na lang kayo. Oh, wala tayong pira. Motor kayo. Mga waitress dito mabagal pala eh. Marino, bilis-bilis naman nyo. Itinainom namin eh. Plata eh. Oh, ano nangyari sa mga pagmumukha niyo mga hindot kayo? Nasagupa namin si Hiron Morales. Sakay na sagupa. Sa karinderya sa highway, Mayor. Tignan niyo! Si Hiron! Alis! Si Hiron, pinasok kayo. Si Heron? Aalis na muna ako, Mayor.
Morales! Ikaw lang pala dito!
Huwag ka masyadong gagalaw. Hindi pa naghihilom ang iyong mga sugat. Sino ho kayo? Saan ako naroroon? Ikaw ay nasa bundok ng Kupkupan. Huwag kang mabahala. Ako ay isang kaibigan. Nawalan ka ng malay tao. Halos maubusan ng dugo. O eto, inumin mo ito at nang unti-unting manumbalik ang iyong lakas. Sa tingin lang hindi masarap inumin yan. Pero tikman mo, yan ang pagkain ng tunay na buhay. Para sa makabagong lakas, katatagan sa katotohanan at kalinisan ng hangarin. Galing yan sa bukal ng kalinisan. Pagkatapos mong mainom yan, ay muli ka nang ipinanganak. Taglay mo na ang katatagan ng kabundukang ito. Nahiwagaan ako sa inyong pangungusap, Lolo. Bukas na tayo mag-usap ulit. Patulog ka na mahimbing at na malibing na sa limot ang iyong mga pangitain sa buhay. Hiron, kasi lawak ng kabundukan iyan ang ibig sabihin ng kalayaang iyong inaasam. At ay makakamit lamang kapag hindi mo na hinahanap. Hanggang ngayon, di ko pa kayo maintindihan, Lolo. Inaasam-asam mo ang kalayaan kahit na ikaw at marami pang iba ay mistulang aliping yumuyuko at pumupuri sa mga taong yumuyurak at pumapatay sa inyo. Yan ang masaklap. Sa buhay ng maliliit. Bukang bibig lamang nila ang kapayapaan at kalayaan. Hindi nila makakanta. Kailanman. Ang kapayapaan at katatagan ng isang tao ay wala sa material na kayamanan. Ang kaunlaran ay hindi sinusukat sa dami ng yaman na maaaring makamit. Ito nasusubukan sa pamamagitan ng payak na pamumuhay at kung paano mo maiiwasan ang material na yun. Ang kalamhati ang nangyari. Huwag mong isiping masama ang iyong nagawa. Alam mo ba, mas higit kang mahal ng Diyos kaysa mga anghel sa langit. Hindi mangyayari yun, Lolo. Marami na akong kasalanan. Marami na rin akong napatay. Oo nga, yun nga. Ngunit kung iisipin mo mabuti, ang mga anghel sa langit ay hindi pinapayagang gumawa na masama. Ngunit ikaw ay binigyan ng Diyos upang pumili kung anumang uri ng buhay ang gusto mong tuntunin. Mabuti man o masama. Kung totoo ang sinasabi niyo, hindi ako karapat dapat sa kanya. Ang lahat
ay karapat-dapat siyang ayon sa awa ng Diyos. Walang tao makapagsasabing siya ligtas. At ayaw ng Diyos ay pagmagaling mo na ikay malinis at walang pahid ng kasalanan. Tayo na, anak. Ito lamang ba ang mga tawang nakuha mo, Frankie? Marami pa, Morales. Antala lang siguro ang dating ng iba. Ipasundo sila lahat. At pulungin sa opisina ni Padilla. Sabihin mo sa mga bata, Frankie, na maghanda silang mabuti. Hindi tayo titigil hanggat hindi natin nahuli ang hero na yan. At gusto ko, pagdating na meron sa makalawa, areglado lahat. Maliwanag? May dumating ng mga taga-Ministry of National Defense kanina, Morales. Nag-iimbestiga sa mga reklamo ng mamamayan laban kay Mayor. Lalo na ang mga taga-Baryo Masambong. Pinalaan pa nga kami kanina, Morales. Nag-iipon lang daw sila ng sapat na ebidensya labang kay Mayor at mga tauhan nito para pa-aresto at iharap sa paglilitis. Ganon, ha? Morales! Sharon! Naninibago ako sa taong yan. Parang siyang asong gubat kung lumaban ngayon. May hindi man lang tinatabla ng bala eh. Yun nga ho. Baka naman may hawak siyang anting-anting. Ano sa palagay niyo, Mayor? Alam mo, Padilla, para kang batang grade. Sinong modernong tao maniniwala sa anting-anting yan? Pero Mayor, nakita niyo naman siguro nang atakihin tayo ng taong yan kagabi. Marami sa ating tao na napatay. Hindi kayang gawin ng isang ordinaryong tao lamang yun. Totoo yun, Mayor. Ako mismo makakapagpatunay. Kitang-kita ng dalawang mata ko nung dagdaran ni Morales ng bala. May anting-anting man siya o wala. Problema mo yan, Morales. Ang importante, mahuli siyang buhay man
o patay. Naninibago ako sa sarili ko, Lolo. Pakiwari ko. Meron akong taglay na kapangyarihan. Paminsan-minsan gumagawa ng himala, Panginoon. Para patunayan na siya pa rin ang nagpapagalaw sa daigdig. Sa kabila ng mga pagmamalabis ng kanyang mga nilalang. Tama nga siguro kayo, Lolo. Kung hindi, kawawa ang mga mahihirap. Sana, maubos na ang masasama. Walang imposible sa kanya, Hero. Babagsak kahit ang pinakamatibay na pader. Tulad na nangyari si Jericho. Sa ngayon sa tinuran mo, Morales, ang pinagtataka ko lang, kung paano nakakalas si Jeron. Paano niya nalalaman ng mga galaw natin? Alam ko na sa isip mo, Frankie. Isa lamang hinala natin. Kaya mo bukas. Tagalawin natin si Doming. Ano ibig sabihin nito? Wala naman, Doming. Gusto lang namin malaman kung saan naroon ang pisan mong si Heron. Wala akong alam. Hindi ko alam kung nasan siya. Ayoko sa isang taong mahirap kausapin, Doming. Alam mo yan, babagot! Mapapatay mo ako, Morales. Pero hindi mo makamta ang aking kasagutan sa iyong katanungan. Sabi talagang wala akong nalalaman. Bibigyan kita ng huling pagkakataon, Doming. Asan si Heron? Asan!
Sadyang mahiwaga ang buhay, Hero. Higit mong nadarama ang halaga ng isang bagay o minamahal kapag ito'y nawagli ito. Tuluyang maglaho. Wala na akong paglalaan ng pagmamahal pa, Lolo. Patay na sila lahat. Wala nang halaga ang aking buhay. Ang galit na nadarama mo sa ngayon ay siya ring tuwa at galak mo noong nakaraan. Tandaan mo, muli kang isinilang ng ikay mapadpan sa aking tahanan. Pagal na ako, Lolo. Wala na akong lakas na umarap pa sa mga panganib. Susubaybayan kita, Hero. Lumakad ka. Huwag kang mangamba. Kahit sa daigdig ng kamatayan o sa pugad ng mga ahas sa talakdan, hindi ka maano. Higit na mabuti ang nabubuhay kaysa namamatay. Maraming kaluluwa ang nagbalik sa lupa dahil sa hangaring gumawa ng mabuti para sa tao. Bagay na hindi nagawa sa kapwa nang sila'y nabubuhay pa sa mundo nito. Anong importante, Padilla? Natagpuan po ang bangkay ni Morales at Frankie, malapit sa bahay ni Doming. Sino pumatay sa kanila? Leon! Leon! Tago nyo! Dali! Buddy, tagalit tayo kay Heron. Kamata mo. Kailangan ka nila.
Ron, paano ka nakaligtas sa mga tauhan ko? Walang imposible sa matapat na hangarin. Hangar ito lang ugat ng kasamahan sa bayang ito. Lalong-lalo na ang Baryo Masambong. Huwag, Ron! Huwag! Huwag! Parang awa mo na. Ibibigay ko lahat ang gusto mo. Humili ka kahit ano. Kahit lang ang pag-aari ko, bibigay ko sa'yo. Huwag mo lang ako patayin. Talagang ganyan ang taong nagdideliryo. Lumalabong pa rin. Nagsasara ang utak. Sa katotohanan! Huwag! Wala akong pagkakasala sa'yo. Sila Morales! Sila Morales ang nagkasala sa'yo. Sila Morales ay mga tauhan mong diskusi. Ikaw ang may hawak na sulting yan. Ikaw ang ugat ng kasamahan. Kailangan mabigyan ng wakas ang taglay mong lason na maaaring pumuksa sa lahing Pilipino. Maawa ka sa akin! Ale, mama! Sandali lang ho! Ale, mama. Pwede ho ba magtanong? Oo, Ama. Ba't ho nagkaganyan ang itsura niyan? Asan ho kaya si Lolo Julian at kanyang aso? Sus Mariosep, nagpakita na naman pala si Lolo Julian. Anong ibig niyo sabihin? Si Lolo Julian at ang sinasabi mong aso ay matagal nang patay. Patay? Patay na ho. Eh kahapon lang ho, kasama ko't kausap si Lolo Julian eh. Hindi lamang ikaw ang nakaranas niyan, Ama. Alam mo bang marami ng mga taong naapi ng kanilang kapwa ang pinagpakitaan niyan? Oo nga. Yun nga. Ngunit kung iisipin mo mabuti, ang mga anghel sa langit ay hindi pinapayagang gumawa ng masama. Ngunit ikaw ay binigyan ng Diyos upang pumili kung anumang uri ng buhay ang gusto mong tuntunin, mabuti man o masama.
Sila